Ito ang pinakabagong Honda Airblade 160. Gaano nga ba kaganda ang motor na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! At kung ang pag-uusapan natin mga ka-LM ay ang kanyang physical appearance, well, hindi natin maikakaila na talagang napaka-porma din, napaka-astig nitong kanyang body and design. Dito pa lang sa gitna mga ka-LM, makikita na natin agad itong kanyang napaka-bangis na pagkakadesenyo rito. Meron tayo ritong curve lines, nagkaroon ng deep lines dito and then sharp yung edges dito. And then kung mapapansin nyo mga ka-LM, dito po sa gitna napakaganda rin ng pagkakaroon niya rito ng emboss. At the same time, curve po itong nandirito sa ibaba. And then syempre napakaganda talaga at agaw pansin itong pagkakadesign nitong kanyang daytime running light. Ayan oh. So para po siyang Zord ni Lapu-Lapu. At the same time, ang kagandahan niyan, included na rin po rito sa kanyang lights, ito pong kanyang turn signals. Which is good thing yan dahil wala na po tayong aalalahanin, gaya po ng mga ibang scooter na naka-emboss po itong kanilang turn signals, which is pwede po yung mabali. And then dito naman po sa ibaba, makikita naman natin dito itong kanyang napakagandang main light. Ayan o. So nahahati po ito sa tatlo. So para po siyang mata ng eagle. Ayan o, naka-emboss tong part na to. So napakabangis din habang aking tinititigan. And then LED type na po itong kanyang main light. So talagang napakalinaw at napakalakas ng buga ng kanyang ilaw. And then dito naman po sa itaas, may makikita po tayo rito na Honda emblem. Ayan o, naka-emboss po to in chrome color. And then dito naman po sa kanyang handlebar cover, nagkaroon po ito ng two-tone color combination. Ayan o, naka-glossy black itong kanyang little cute na visor. At the same time, ang ganda rin ng kanyang color combination. Ayan o, so para siyang matte and then glossy ito pong nandirito sa taas. At nagkaroon po ng base-shape design dito. Matte black naman po rito sa ibaba. And then, punta naman po tayo dito sa gilid. Makikita natin dito na may nakalagay na SP, which is para po siyang dark gold color. Nagkaroon ng lines dito. At the same time, may makikita po tayo rito na 160 in black color. Then dito naman po sa ibaba ng kanyang side cover, napakaganda nitong kanyang 3D emblem na AB. So AB po yung nakalagay dyan, meaning to say is Airblade po yan. So very premium looks yung kanyang datingan. Anyway, dumako naman tayo dito sa kanyang front fender. Ayan oh, ang ganda rin ang pagkakadesign nitong kanyang front fender oh. Nagkaroon ng deep lines dito na parang circle no. And then dito po sa gilid may makikita tayo rito na nakalagay is ABS. So ang kagandahan yan mga ka-LM, itong ating Honda Airblade 160 is equipped na po ng anti-lock braking system. So ang kagandahan po niyan, ang kanyang advantage pagdating po sa mga sudden stop, nothing to worry about dahil nga po hindi po maglalak itong ating mga preno. So very safe to mga ka-LM ha, kahit sa mga sudden stop talagang hindi ito maglalak. So maiiwasan po natin na mag-slide itong gulong ng ating motorcycle. At the same time, syempre, maiiwasan din natin na masempla nga ang ating scooter. At pagdating naman dito sa kanyang braking system, equipped po ito ng single rotor disc brake na bilog. Ayan po. Very thick, makapal din. Along with Nissin na single pot caliper. Gold color naman po yung kanilang ginamit rito. Then pagdating naman po dito sa kanyang front telescopic fork, equipped naman po ito ng traditional telescopic fork. Matte black naman po yung kanilang ginamit. Pagdating naman po sa kanyang mags, matte black din po yung kanyang color. Ang ganda rin ng pagkaka-design nitong kanyang mags. At pagdating naman po dito sa kanyang gulong, dito sa harapan, ito po ay mayroong 90 by 80-14. So saktong-sakto lang mga ka-LM, pang city riding condition yung size nitong kanyang front wheel. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang fully digital meter panel. Ayan, ang ganda rin ng pagkaka-design no. Nagkaroon siya rito ng futuristic design and then nagkaroon po siya rito ng dalawang button selector. So may nakalagay rito na select and then set. Well, hindi ko may papakita sa inyo dahil nga po hindi activated tong isang ito. Anyway, yung design na lang yung titignan natin. Ayan oh, ang laki rin itong kanyang digital meter panel display. At the same time, dito po sa gitna may makikita po tayo rito na Honda logo. Ayan, chrome color oh. So ito po yung kanilang pride of ownership nandirito sa gitna. Nagkaroon din ng two-tone color combination. So ang ganda rin talaga ng kanyang overall appearance. So pagdating naman po rito sa kanyang dito sa kaliwa, makikita naman natin dito itong kanyang passing light. Ayan oh. So hindi po siya activated, di natin masisilip yung ilaw. Dito naman po sa gitna, nandirito naman itong kanyang horn. And then syempre sa ibaba, nandirito naman itong kanyang turn signal selector. Anyway, itong mga ito, mga ka-LM, habang ginagamit natin, nagkakaroon niya ng light indicator, makikita naman natin dito.
So hindi lang natin masisilip sa ngayon. At dito naman po, nandirito naman po itong kanyang front brake. Well, anyway mga ka-LM, kagandahan yan, equipped na po ito ng park brake lock. Ayan, no? So very useful yan pagdating po sa mga uphill, di ba, yung mga incline, decline na mga parking situation. So hindi po yan dadaus-dos or magi-slide ang ating scooter. Kaya talagang maaasahan din yung park brake lock. Anyway, dumako tayo rito sa kabila. Dito naman po mga button na makikita natin dito. Nandito naman itong kanyang auto stop start system or yung kilala natin na idling stop system ni Honda. So ang advantage naman nito, ito pong ating motorcycle pagdating po sa mga traffic situation, no? Kapag ikaw po ay naipit ng bahagya, so mamamatay po ang ating engine automatic 5 to 3 seconds. So sa ganung paraan ay nakakasave po siya ng more fuel at the same time less emission. Well, balik tayo. Dito naman sa ibaba, nandito naman itong kanyang electric starter at nandito naman po itong kanyang brake. Pagdating naman po rito sa stock na side mirror, well, napakaganda rin. Ayun, nagkaroon po siya ng mga curved design which is para po siyang dahon type. At dito naman po sa ibaba, dito makikita natin itong kanyang knob. So ibig sabihin, ito pong ating Honda Airblade 160 ay equipped na po siya ng keyless system. Kaya kung mapapansin nyo, nandito po yung kanyang navigation knob. At the same time, kagandahan niyan is less hassle free na rin dahil nandito na po yung kanyang fuel inset button. So anyway, try natin. Hindi natin mabubuksan to kasi wala tayong key for now. So sa susunod na lang. Anyway mga ka-LM, dito kung halimbawa naman nabubuksan mo itong kanyang fuel, so itatapat lang natin tong selector dito sa set and fuel and then just press fuel lang or just press set kung ano po yung gustong buksan. Kung ito pong iyong fuel tank or di kaya ito pong iyong underseat compartment. Anyway mga ka-LM, mga advantage naman nito dahil nandito sa gitna itong kanyang fuel tank is less hassle free na, lalong lalo na kapag ikaw ay naglo-long rides, di ba? Mahilig tayong mag-long rides tayong mga Pilipino. So hindi mo na kailangang bumaba ng pagkakaupo dito sa inyong scooter kasi nga po nasa gitna na itong kanyang fuel tank. So less hassle free na kapag ikaw ay magpapagas. Dito naman po sa side na to, nakikita ko, no, ang ganda ng pagkaka-design dito. Nagkaroon ng parang winlet design dito na kung saan ay pwedeng maglaro yung hangin. So toton color combination mga ka-LM, ha. Deep lines dito, ang gaganda. May mga naka-imbos na linya. At the same time dito yung pagkaka-design nitong kanyang side cover, ang ganda rin. Sharp edges, ayun, oh, may mga deep lines dito. At the same time, kitang-kita naman natin ang ganda ng pagkaka-design nitong kanyang footrest. Ayan, oh. So para sa akin parang spacious naman. Well, susubukan nating sakyan para malaman natin. Yan. Ayan, oh, saktong-sakto yung aking foot mga ka-LM. Ayan, oh. So left and right yan. So, ganda rin mga ka-LM. Masasabi ko na talagang very comfortable to pagdating sa mga long rides driving. Anyway, bumaba muna tayo. Mapunta naman tayo dito sa ibaba. So nandito nakikita natin dito itong kanyang footrest which is para naman po ito sa ating back rider. So ang ginamit naman po nila rito is alloy which is maganda yan kasi not fadable yung kanyang color. And then dito naman po natin makikita itong kanyang side stand. So ang kagandahan po na itong ating Honda Airblade 160 is equipped na po yan ng side stand engine cut-off switch. So ang kagandahan yan, once na nakaganyan, naka-engage itong kanyang side stand ay hindi mo po yan mapapatakbo. So ang kagandahan nun, may iwasan po natin na madisgrasya dulot ng side stand kapag naka-engage. O di ba? Napakaganda. At syempre, nandito naman po itong kanyang center stand. At pagdating naman sa pagkaka-design itong kanyang engine, very attractive talaga. Actually, talagang na-impress ako sa pagkaka-design ng engine nitong ating Honda Airblade 160. Well, nagkaroon ng two-tone color combination dito. At the same time, may naka-intact po rito na Honda. Ayan o, naka-engrave po yan. And then ito naman pong kanyang air filter. Ayan o, ang ganda rin ng pagkaka-design. Naka-emboss tong part na to. And then dito sa gitna may makikita po tayo rito na ASP Plus. Meaning to say mga ka-LM, ASP Plus is Enhanced Smart Power. So ang advantage naman yan, itong ating ASP, nakakapagbigay po yan ng more power, less fuel at the same time less emission, o di ba? Napaka eco-friendly nitong kanilang engine design. And then dito naman po sa taas, makikita natin dito may nakalagay rito na Airblade, ayan o. So 3D emblem yan mga ka-LM, ha? Gold color, ayan o. So talagang bronze color pala to mga ka-LM. Talagang very attractive. So natutuwa ako habang nakikita ko siya ngayon. And then syempre may nakalagay rito na special edition. So anyway, ito pala yung ating special edition. So napakaganda ng kanyang forma. Para sa akin mga ka-LM, itong kanilang Airblade 160 is
slim type siya. Kaya masasabi ko na sexy talaga yung kanyang body and design. So dito naman tayo sa taas, makikita natin itong kanyang integrated na grab bar. Yan, ang ganda rin ng pagkaka-design, no? Nagkaroon ng butas rito. The same time, sturdy feels. So matte black naman po yan. So dito naman po sa likod, nandirito naman po itong kanyang tail light. Ayan, no? Very pointed mga ka-LM itong pagkaka-design nitong kanyang tail light. At the same time, ang ganda rin ng pagkaka-design. So di lang natin masisilip, pero makikita natin dito na very unique yung design nitong kanyang tail light. At the same time, nandirito na rin po, included na rin po itong kanyang turn signals. So nandirito na pala. So good thing yan, gaya ng sabi ko, kasi nga po wala ka nang aalalahanin na pwedeng sumabit kasi yung iba is naka-emboss rito, pwedeng mabali. So advantage na yan para dito sa ating Honda Airblade 160. So plus point yan para sa akin. At dito naman po sa gitna, may makikita po tayo rito na Honda. So white color naman yan, pride of ownership, nandirito sa gitna. Itong naka-emboss na part na to mga LM, sisilipin natin, makikita natin, mayroon po yung plate light. Ayan, nandirito po yan. So meaning to say, very visible na po yung ating plate dito. At the same time dito sa gitna, may makikita po tayo rito na light reflector. So added visibility naman yan pagdating sa gabi. And then ito pong kanyang napakagandang design ng kanyang rear fender. Ito na rin po yung kanyang nagsilbing plate holder. So pwede na po tayong maglagay agad rito. At pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ayan, makikita natin na ito po ay equipped with dual shock absorber. Ayan, black coil spring naman yung ginamit nila rito. At makikita natin mga kailan, na adjust. So pwede po siyang i-adjust, depende po sa inyong riding preparation. At pagdating naman po sa kanyang braking system dito sa likod, ito po ay equipped with mechanical leading trailing or yung tinatawag natin na drum brake. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong dito sa likod, makikita natin na ito po ay mayroong 100 by 80-14. Well, saktong-sakto lang yung kapal ng kanyang gulong pang city riding condition. So dumako tayo rito sa kabila. Nakikita ko rito mga ka-LM, mayroon na po siyang built-in na tire hugger. Ayan, so matte black naman po siya. So ang advantage naman yan, mapre-prevent po natin na tumalsik yung mga dumi dito po sa ating other body parts ng ating Airblade 160. At pagdating naman dito sa design ng kanyang muffler, where impressive, napakaganda rin, no? Para siyang machine gun, may hawakan rito, di ba? At the same time, nagkaroon po ng mga butas rito. So matte black color naman po itong color ng kanyang head protection guard. At ganoon din po itong kanyang pipe. At pagdating naman po rito sa ibaba, so makikita natin, ito po yung kanyang radiator cover. So meaning to say mga ka-LM, ang ating pong Honda Airblade 160 ay equipped with liquid cooling system. So para sa mga kababayan natin dyan na mahilig mag long rides, so maaasahan po natin itong ating Honda Airblade 160, pwede po natin siyang ibabad maghapon magdamag. Okay? So napakaganda rin itong kanyang upuan. Ayan, very attractive mga ka-LM kasi nga nagkaroon siya ng dual tone color combination. At ang kagandahan niyan, leather type, di ba? Premium looks, premium feels yung kanyang datingan. And then yung stitches, yung pagkakatahe, ayan, napakaganda at talagang masasabi natin na durable. And then comfortability, napakalambot, ayan, so talagang mag-i-enjoy ka rito habang nagda-drive. So silipin naman natin itong kanyang underseat compartment. Ayun, ang lalim. So ang kagandahan nito mga ka-LM, very spacious. Kung ako man ang bibili ang gusto ko talaga is yung malalim yung kanyang underseat compartment. Kasi nga ako mahilig ako mag-travel. So marami na po tayo ritong mailalagay na mga important belongings. Actually kasya rito ang full face helmet kasi nga makikita ko na talagang maluwag siya. The same time, pwede pa akong maglagay na mga other important belongings gaya ng mga jacket, etc. And then dito naman may makikita ako rito mga ka-LM. So USB ready na po siya. So ang kagandahan yan, pagdating naman sa mga long rides driving, or sabihin na lang natin malayo yung ating pupuntahan, it's about 500 kilometers, 300 kilometers, nothing to worry about kapag nalobat ang inyong mobile phone. Dahil nga mayroon po siya ritong USB ready, maglalagay ka lang ng USB cable and then boom, pwede ka na po agad mag-recharge anytime, anywhere. At the same time, included na rin po rito sa ilalim, meron po siyang lights, which is pag open po natin neto, kapag ito po ay naka-activate, so iilaw na po yan. So kahit gabi, nothing to worry about, talagang visible yung ating mga gamit na ilalagay rito sa loob. So anyway, sara na natin. At ang ating Honda Airblade 160 ay meron pong 775mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, naka-center stand po yan. Ayan. So ayan, kitang-kita nyo naman, medyo steep toe tayo ng konti, pero almost maglapat naman yung ating paa below the ground. Anyway mga ka-LM, ang akin pong height is just around 5'6". Kaya masasabi kong talagang very comfortable to para sa mga 5'6" in height.
Anyway, para naman po sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, pwede naman po tayong mag-adjust ng ating front suspension o di kaya ang ating rear suspension. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating bagong Honda Airblade ay meron pong 157 cubic centimeter engine displacement. Naka-single cylinder, naka-single overhead cam, 4-stroke with 4 valves. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.2 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng 14.6 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng ating pinakabagong Honda Airblade 160 ay nagkakahalaga po ng 125,900 pesos. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng pinakabago nilang Honda Airblade 160, ay maaari nyo po silang puntahan dito po sa Honda Wing San Fabian, Pangasinan branch. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyo pong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na may balak magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.